or lung specialist, si Dr. Rudy Pagkatipunan. Nag-train siya sa PGH ng Internal Medicine at Pulmonary Medicine. Doon ko siya nakikita. At ngayon, nagkiklinik din siya sa Manila Adventist Medical Center. At sabihin ko na rin, medical director siya ngayon sa Consumer Health ng Unilab. So, congrats, Dr. Rudy. Salamat. Ayan, maraming nanonood sa atin dyan sa Yeah. maliit na cellphone lang, maliit na button lang, pero nakikita tayo worldwide. Yes. Magandang umaga. Yes. Magbibigay tayo ng mga tips ngayon tungkol sa pneumonia, ubo, sipon, yung mga tanong nila. First, Doc Rudy, common ba pneumonia ngayon? Oo. Especially dahil ano pa tayo, developing country, communicable diseases pa rin ang dahilan ng top causes of morbidity, ang dahilan ng pagkakasakit ng Pilipino. Kasama na doon yung pneumonia. Kaya yung TB, a few ranks higher. So, bakit tinatamaan yung mga kababayan natin, mga nanonood sa atin, mga minsan nagtatrabaho, iba may kaya, iba walang kaya. Sasabihin nila, naulanan ako, Dok. Yan, Nabasa ako, napulmonya ako, masama sa pulmon. Ang pagkakaroon ng infection or pulmonya, depende sa various factors. One is yung susceptibility ng individual. So, ibig sabihin yung immunity niya. Okay. Pag mahina ang immunity, kahit mahina yung bacteria o virus, madali ka mahawa. Pangalawa, yung tapang naman ng bacteria o virus. Na tumama sa'yo. O na tumama sa'yo. Kasi kung malakas man resistensya mo, pero kung yung bacteria naman o virus matapang, magkakasakit ka pa rin. So, dapat mayroong balanse nung Two dalawa. factors lang. Yeah. Mainly. Basically, pero maraming sa ngayon, but basically, yun muna, yung virulence ng organism, tsaka yung host susceptibility. Yung panahon, yung lamig, yun, environment, mayroong mga pag-aaral na pagka-summer or yung temperature tuloy-tuloy na mainit, bihira ang infection. Patay lahat yung mga Merong nagtatribe but it's not that common. Pansinin mo pagka sa clinic mo, pagka summer, ang causes ng mga pasyente mong nagpapatingin, hypertension, mga ganyan, headache, pero bihira yung ubot sipon. Pero pagka nagtag-ulan na, is actually hindi yung ulan, it's the changing of temperature. Init, ulan. It affects your host defense, yung sarili natin, yung immunity natin, naapektuhan nun. So, mas nahahawa tayo ng most commonly virus. Yun naman ang pinakamarami, virus Bago pa rin. natin pag-usapan yung mga symptoms ng pulmonya, since si Doc Rudy ay nag-aaral din ng mga immunity, paglakas ng katawan natin, na marami kang scientific studies, baka pwede mo pahapyaw ano ba itong mga pampalakas? Kasi may maraming doctors, alam immunity, pero hindi nila alam na ano talaga yun. Ako, as a pulmonary specialist, ang advocacy ko is vaccination. Bakuna. Oo, ang turo ko sa mga pasyente ko, kasi karamihan ng pasyente ko above 50. Medyo doon ako nalilinya. Ang sabi ko sa kanila, pati may edad ngayon, binabakunahan na. Hindi bata lang. Actually, pati yung pag-booster ng mga other vaccines like measles, mumps, diphtheria, tetanus, dapat meron din tayo. But maliban doon sa respiratory infection, mayroong dalawang importanteng bakuna para ma-boost yung immunity mo against infection. Unang-una, taon-taon dapat ang may edad 55 pataas dapat may flu vaccine. 55 and above ang recommended ngayon. Oo. Pero kung halimbawa, kung ikaw ay nagtatrabaho o nag-aalaga ka ng pasyenteng matanda, o kaya nagtatrabaho ka sa ospital, yung exposure mo mataas, kahit hindi ka edad na yon, kailangan meron din ka. Katulad tayo, doktor, marami tayong na-encounter ng pasyente, so dapat meron din tayo. Yan. Pangalawa, yung pneumococcal vaccine. Ang pneumococcal vaccine is streptococcus naman siya. Kasi itong dalawang ito, ang nakitang may pinakamataas na causes ng respiratory infection. Yon. Gaano kalaki ang protection nitong dalawang bakuna? Flu at pneumonia?
Magaganda siya. Magaganda siya. In fact, sabi ko nga, ang biro ko doon sa mga pasyente, parang ayoko na magbigay ng bakuna kasi hindi na sila nagkakasakit eh. Lugi na sa clinic. But basically, ang ganda ng protection ng coverage, especially the flu vaccine. Lalo na ngayon, siguro, di ba nagkaroon ng bird flu? Oo. Yung fear mo about having a bird flu, although hindi accurate na pareho silang strain, yung quadrivalent na siya, so 4 na strain na. Yung flu vaccine ngayon, kasama na yung bird flu doon, yung mga unang bird flu. Ay, mga unang bird flu. Oo, kasama na yun. Yung H5N1, yun, meron yun. So yung takot mo, ikaw, bukod sa nag-improve yung immunity mo, yung apprehension mo na magkamahawa ka, andun din. Pag sinabing flu vaccine, pneumonia vaccine, pipili pa ba ang doktor? Pipili pa ba pasyente? Pag flu, isa lang, di ba? Yung pinaka. Isa lang, quadrivalent. Pag pneumonia, kailangan pa ba pumili? Anong mo? Dalawa yun eh. Merong isang 13 strain, Oo. tapos merong isang 23 strain. May 23. May 23. Alin man na mauna doon, mas maganda maibigay pareho. Hindi ba mas maganda yung 23 sa 13? Mas maganda yung pag-boost ng immunity kung pareho siyang binibigay. Pwede naman natin hiwalay. Dalawang bakuna sa pneumonia ngayon? Sa pneumococcal? Oo, isa yung PCV13. Oo. Tapos, after mabigyan yon, may certain duration, ibibigay ulit yung Pneumo23. Yung pagtaas ng antibodies mo, mas maganda pag dalawa yung binigay. Kala ko one shot lang ang pneumonia. Hindi, may booster siya. May booster siya. Pagka binigyan ka ng PCV13, dapat mabigyan ka ng Pneumo23. Tapos, after 5 years, isa pa uli ng Pneumo23. Kung mayaman lang sana ang gobyerno natin, may bibigay lahat to. Yan ang comment nila, Doc, magkano? Kahit di ko nakita comments, alam ko na, Doc, magkano? Doc, may ililibre ba? Doc, side effect? Halos wala. Halos wala. Ang pinaka-side effect nun, yung sakit nung injection. Very, very, very minimal. Merong a few portion ng kababayan natin, siguro 5%, siguro namamahalan o paniniwala nila, masama yan. Marami ako nabasa sa internet. May halong daw yung vaccine, kung ano hinahalo-halo. Hindi ako maraming sabi-sabi. Maniwala tayo dun sa mga nag-aral nung matagal nang inaral yan. Libo-libo, milyong pasyente na yung nabigyan worldwide. In fact, ang flu vaccine mo, may programa yan sa mga senior citizen. So, tanungin niyo yung mga senior citizen group nyo, minsan sa barangay, namimigay sila ng libreng, may libre hindi man yung 4 strains, at least yung 3 strain, kasi mas mura yung 3 strain eh. Yung 3 strain, mabigyan ka, ang ganda na ng protection mo. Ano yung 4 strain? Kasama yung mga... Actually, Facebook Live tayo. Kung kailangan mo magbanggit ng brand, wala naman... Dalawa lang dito kasi, 3 lang dito sa Pilipinas na may flu vaccine, MSD, Sanofi, tsaka GSK. So, kahit ano doon, is equal footing naman siya. Okay, so, bakuna, importante, pampalakas. Meron ba ibang inaaral dito sa... Meron kaming... kasi ang objective natin, dapat, wag mo nang paratingin yung magkasakit yung... meron mga supplements that you have, but these are just adjuncts. Ang kailangan pa rin is yung regular balanced diet, you have the adequate nutrition, para you have the enough supplements that will fight your ability to fight your infection. Anyway, lahat na nanonood sa atin ngayon, Doc Rudy. Meron bang vitamins or supplements na para sa iyo maganda, may evidence? Ngayon, ang nakikita kong maraming evidence that helps prevent the chronic diseases, yung vitamin D. Uso vitamin D ngayon. Maraming kaya naman maganda ba talaga study sa D? Ngayon lang lumalabas eh. Ngayon lang lumalabas yung large clinical trials. Merong konting argument on what is the ideal level. Kasi kung susundin mo yung Institute of Medicine, 800 lang for adults. But some would require as high as 2,000 IU. Pero vitamin D to prevent what? Ang malaki ang evidence prevent fracture. Kasi related siya sa absorption ng calcium eh. Okay. Pero it affects your immunity din. Yung ability to fight infection, nandun din siya. Parang nakakapagtaka kasi nakatira tayo sa isang maaraw na bansa. Oo nga. 24-hour sun. Araw na lang yung pero ang tanong ko, sino bang... Kasi ang kailangan, ang pinakamagandang source ng vitamin D dapat mga 30 to 45 minutes ka exposed to the sun. 80% of your body.
Ang laki nun, hubad tayo nun. kailangan- Naka-bathing suit ka. 30%. Tapos at least 3 to 4 times a week yon. Tapos ang pinakamagandang araw, yung katanghalian. Ano bang ginagawa natin sa tanghali? Kukulubot tayo. Ayun nga. Ayaw ng derma magpa-expose sa araw. Kasi kukulubot. Kaya cancer. Inom na lang sila ng vitamin. Skin cancer. Yan. At saka sino ba yung, di ba, tayo, kaugali natin paglabas ng bahay? Payong. Tapos ngayon, uso, naka-long sleeves at pogi, di ba? Wala. Tapos maglalagay ka pa ng lotion. Tapos the more dark your skin, yung ability ng sunlight to penetrate, ayaw din. So, yun. So, kung medyo kayo manggi ka, hindi ka tatamaan. Hindi. Papagluta ka pa, o di ayaw mo rin. So, inom ka na lang. Mahirap kainin yung amount of that is required. Kasi itong vitamin D, hindi ba to kasama pa dun sa mga over-the-counter meron din. Merong mga combination. Kaya lang baka hindi enough eh. Kasi for you... Bakit ayaw lagyan ng enough? Hindi ko alam. Hindi ko alam. But there are some that are developing higher amounts. Higher D. Higher D. Merong iba nasa 2,000 na. Tsaka meron na sa 5,000 IU. Walang side effect ng higher D? Ang side effect, ang toxicity ng vitamin D, mataas nasa mga 50,000. Hindi tayo Malayo. Taka, ako, I had mine check. Ang levels... Pang-check pa ng vitamin D? Meron na. Nakukuha na yung levels. Yun, medyo mahal kasi konti lang ang nagre-request. Pero pag dumami na siya, kung magiging katulad na siya ng CBC, mamumura na rin siya. Ano level mo vitamin D? Ang upper limit. Ang lower limit, nasa 30. Ako, 12 lang. So, umiinom ka na ng vitamin D? Oo. Kung hindi ko makalimutan. Kasi, halimbawa, bigyan ko ka ng example, paano ka makakuha ng 800 IU lang, ha? Yes. You need to eat at least 40 eggs a day. Di ba pwede po mga tao. So, mag-ano ka na lang. A lot of our deficiencies, Tapos, hindi rin ako nag-advocate nung, yung extreme dieting. Anong extreme? Papapaya? Halimbawa, no meat. No meat. No meat. Sa baga, anong maganda sa baga? Wala. Kailangan may meat content. Magagalit yung mga pool mo pag nagsabi tayo may vitamina sa baga. Wala. Kasi wala namang talagang vitamins na specific to the organs. It's the overall health of the individual. Okay. Mm. So maganda yan yung mga latest mo na tinuturo sa atin. Meron pa ba iba? Wala, no? Meron ngayong slowly developing yung mitochondrial health na kaya ka mahina, yung bioenergetics, yung mga ganun. But still, Si Dr. Rudy Pagkatipunan, pulmonologist, conventional doctor, evidence-based. Pero ulit nga yung sinabi mo, parang iba yung sa paningin ko ba? Marami tayong doctor sa UP na nakikinig sa atin. Ang premise natin kasi, di ba, nakikita natin yung pasyente, may sakit na eh. Gusto natin, bago pa ma-develop yung sakit, Yes. maunahan na natin. So, ano yung basic foundation ng individual is the cell. Yes. Kung walang cellular health, ang mga cells mabubuo into organs into systems, etc. So, pag yung cells mo, merong imbalance, yung nangyayari, katagalan, hindi siya maka-adjust and maka-adapt dun sa imbalance niya, it develops into diseases. Yun yung mga tinitignan natin ngayon. Hindi naman ako yung expert doon, nababasa ko lang siya. So, meron itong sinasabing mo mitochondria. Mitochondria. Ano pa yung... Cellular. It's more or less the balancing the bioenergetics of the individual. Ano magiging intervention nito? Tableta? Mostly supplements din. Tableta, combination of vitamins and so, merong i-invent minerals. Yeah, so eventually. Okay. That's very exciting. Pero matagal pa yun. Slowly developing. Kukunti pa lang yung expert. But, ang buhay. Actually, ngayon, when we were studying, di ba, bihira tayo makakita ng mga pasyenteng nasa 70, 80. But because of good supplements, good antibiotics, and good doctors, and then people are starting to live longer. Minsan, like, for example, yung pasyente ko sa ospital ngayon, meron akong
tatlong above 90. Tatlong above 90. So, paano mo, but if we look back on what they eat, they are eating balanced diet din naman yan. Tama. Very good. Doc Rudy, ano ba tong pulmonya? Kasi ito yung Ang gusto pulmonya, ng PCCP, ng mga sintomas. oo. Ito, parts of the body to, ilagay natin dun sa lungs. Yan, Tingnan natin dun sa, yan. Ang pulmonya, mayroong mga nagsasabi pagka may sakit ang pasyente, hindi lahat ng pasyente kailangan ihiwala yung kutsara, tinidor, baso. Kasi ang pulmonya nanggagaling sa nasisinghot na bakterya. Okay. Kailangan masinghot para pumasok sa baga. Kahit lunukin mo yung bakterya, hindi siya magiging pulmonya. So pag nasinghot siya, magde-develop siya doon, hindi siya malabanan ng katawan ng tao, dadami yung plema doon, magkaka-pneumonia na siya. Yan. Yan, dami. Ito yung Oo. sample ng pulmonya Oo. at saka x-ray. Oo. Sa X-ray lalabas, yun, namumuti. Karaniwan ng X-ray ang normal, maitim. Pero pagka may pulmonya, yan, namumuti siya. Namumuti siya sa X-ray. Kasi nagiging, ang baga malambot siya eh. Pagka malambot siya kasi puro hangin eh, di ba? Ngayon, pag nagkaroon siya ng pulmonya, tumitigas siya. Kung hahawakan mo at pipindutin mo, para siyang kasintigas ng atay. So, nagiging solid siya. Kasi nawawala yung hangin eh. Nababasa siya eh. So, Doc Rudy, kailan pinakamagandang magpa-x-ray? Kasi minsan yung mga kababayan natin, talagang sila napupunta sa ospital para mag-x-ray. Oo, first week ba ng ubo o a month after the ubo? marami tayong mga sinusundan na Halimbawa, kung meron kang ubo na mahigit 3 linggo na, magsususpecha ka na ng tuberculosis doon, maganda magpa-x-ray para ma-check. Tapos magpatingin sa doktor para ma-assess kung ano. Pero basically, kung ikaw ay may ilang araw ng lagnat, at least more than 3, tapos matataas yung lagnat, tapos matindi yung ubo, maraming plema, pwede na rin siguro magpa-x-ray. Pero meron pa kaming advocacy kasi sa pag smoker, dapat at least once a year ka magpa-x-ray to screen for other problems. So yearly. Once a year lang. Radiation yan, Doc. Ayoko po. Hindi, mababa lang yun. Siguro 30 days of continuous x-ray bago ka magkaroon ng toxicity sa x-ray. Hindi ka magkakaroon. Kasi meron nga tayong mga pasyente, di ba? Every 2 to 3 days, we evaluate them kung nag-i-improve yung pneumonia o hindi. So, tinitignan natin yun. Minsan naman, Doc Rudy, yung ibang patient, a month after, magpapa-x-ray pa ulit. Tapos sabi, mababasahan, may basal pneumonitis or pneumonia pa. Pero sa pakiramdam nila, wala naman. magaling na. So, Oo. pwede pa bang bigyan ng antibiotics o wag na? Kailangan yung makita siya ng doktor at ma-examine siya kung talagang may infection o hindi. Kasi, ang x-ray naman, kung hindi ka hihinga malalim, so yung mga tissues mo, magdidikit-dikit sa loob. So, mukhang pneumonia. Not necessarily, meron. Or minsan, hindi maganda yung pagka-x-ray. Pero granting na maganda yung x-ray, maganda yung equipment, maganda yung machine, there are some abnormal things that are considered normal for us. Mga variations yun. So, mahirap na yun kasi inaral na natin yun na matagal eh. Pero ang importante, pagka meron nakitang ganun sa x-ray, huwag baliwalain, patingin agad sa doktor. Yun. Yes. Ang tanong ng ating kababayan, pag ba ako ay may pulmonya, mahahawa ko yung asawa at anak ko? Malaking possibility, lalo na kung pag-ubo mo, hindi ka nagtatakip ng bibig, no? Yan. Ang importante, pagka mayroong may pneumonia, yung mga kasama sa bahay, yung may pasyente, dapat nakatakip. Para pag-ubo niya, kasi yun, millions yung nilalabas ng bakterya. Pagka mag-mask siya, or cover the mouth, pag uubo, yan. Merong mga pag-aaral nga pag umubo ka, ano ba ang pinakamagandang pag-cover? Kamay? Ganon? Siko? Hindi. Meron sa YouTube noon, may makikita kayo noon. Sige, ano maganda? Ang pinakamaganda, may hawak kang tissue or handkerchief. Takip mo pag ubo mo. Doon ka umubo. Kasi minsan pag kamay lang, di ba, merong gatlagat ito. Tatalsik pa, mga 10 feet pa. Ito yung ganito din. Dito tatalsik din, hindi pa. So, ang pinakamaganda, takpan mo ng tissue or handkerchief, yung damit mo, ganun mo. So,
So, mali na yung tinuturo ng WHO. DOH. May video yun eh. May video. May video kasi nilagyan ng tracer yung luminous tracer yung laway ng pasyente. Tatalsik ang layo. Totoo yan, Doc Rudy. Kasi pag sumasakay tayo minsan sa airplane, madalas may ubo dun sa likod. Matataka ko, a few days after, may ubo na rin. Yan, oo. Pakiramdam ko, hindi nga siya nagtapon. Doon nasa likod ko siya sa airplane. So, anong gagawin natin pag may umuubo sa tabi natin? Meron ba tayong tataguan? Or tayo noong... Pwede ba tayo hindi huminga? Mahirap yun. Mag-cover na lang tayo ng Wait for a few seconds kasi bababa rin naman yung niya, yung mist niya eh. Magtakip ka na lang kasi para hindi mo ma-inhale. Kasi doon mo siya makukuha eh. And pag umubo siyang ganon, every time you touch something in the plane, you always wash your hands. Hindi mo kailangan alcohol lagi, no? Wash your hands lang bago mo i-touch yung nose mo. Kasi pag hindi ka naghugas ng kamay, tapos hinawakan mo yung ilong mo, parang ikaw na yung naglagay ng virus at bacteria dun sa ilong mo. So, yes. Sa mga employers naman, ilang weeks nila ipapabakasyon yung empleyado nila pag pneumonia? Depende dun sa severity ng infection. But usually, a week dapat for proper recovery. Kasi mahina pa yan eh. Unang-una, pag may sakit ka, mahina ka kumain. So, nutritionally, you are deficient. So, it takes a while bago ka makarecover. Yes. Doc Rudy, pakita natin to. Tayo. Ito, pakita natin tong model natin. So, yung baga natin, sabi mo, parang malambot siya? Malambot siya. Kasi para siyang kung gagawa tayo ng comparison, para siya yung sponge na panghugas mo sa pinggan, yung spongha. Malambot siya. Pagka ginanon mo, pag in-squeeze mo yan, maraming hangin na lalabas, bubula yan. Oo. Pagka nagka-pneumonia siya, ang tigas niya kasing tigas ng atay. Pag hinawakan mo, matigas siya. Kasi ang tawag natin doon, consolidation. Kasi nabubuo-buo siya eh. Ba't lang, Doc Rudy, yung mga taong matindi ubo, matindi pulmonya, laging sinasabi, nagche-chest pain sila. So iniisip nila, nako, baka mag-heart attack ako. Kasi ang effective ng pag-ubo, kailangan hihinga ka malalim, tapos galalakas mong ganon. Hindi nga, sample nga, paano yung tamang pag-ubo? Ganyan. Ganon. Hindi pwede yung... Bakit? Hindi effective, hindi lalabas. Kailangan kasi, ang purpose ang ubo kasi, hindi siya sakit. Ang ubo ay sintomas, at saka defense mechanism siya ng body, na kung ano man yung pumasok sa baga na hindi dapat nandun, ilalabas siya. Kaya uubo ka. Para maging effective yung ubo, kailangan lakasan mo. Pakiulit nga, ayan tamang pag-ubo. Pero walang tao dapat. Wala. Huwag sa harap. Sige. Hinga ka malalim. Breath hold. Ganon, malakas. Kailangan malakas. Kailangan Hindi malakas. ka naman Kaya yung iba... malulus-lus doon. Meron pwede. Meron yung ang tawag doon. Kaya sumasakit yung dibdib, tsaka yung tiyan, kakaubo. Kasi ang ginagamit mo yung tiyan para kang tumatakbo din yan. So, ang tiyan, puro muscle din yan. So, pinupulikat din. Nagka-cramps din siya, kaya masakit. Kagagamit, so masakit na yung tiyan. Pati yung dito, kasi dito sa buto natin, ito, may mga muscle siya eh. Sa ribs, sa buto yung ribs natin, tsaka yung ribs natin, yung nagkakabit dun sa dalawang yon, puro muscle yan. Tapos yung covering niya, puro muscle. Ginagamit mo rin yan sa pag-ubo. Kaya yun, sumasakit din yun dito. Iniisip ng kababayan natin, kaya sumasakit tong muscle sa dibdib, yan na ang pulmonya, nakakapa nila sa labas. Hindi, di ba? Pwede kung nagtutubig na dun sa loob. Kasi complication ng pneumonia, magtutubig dito sa loob eh. Dito sa space. Sa space. Sa space between the lungs saka yung chest, yung dibdib natin. Merong space doon eh. No, magtutubig dito. Dito, yan. Yon kasi ang baga, walang pakiramdam eh. Walang pakiramdam. Magkakaroon lang siya ng pakiramdam pagka naapektuhan na yung balot ng dibdib. Nandun yung sensor. Yun yung masakit. Kaya masakit. Kung yung pneumonia, halimbawa, walang tubig, pero yung pneumonia ito, namamaga ito, didikit dun sa dibdib, iyon, magkakaroon na siya ng, pain. Yung baga natin, meron bang special dito? Bakit yung kanan, tatlo, yung kaliwa? Yun, hindi ko alam, ganun siya dinesign ni Lord eh. Talaga. Wala. Pero ang maganda dyan, dalawa siya. Kung may problema at tatanggalin yung isa, people survive na may isa lang.
Yes, Doc Rudy. Nabanggit mo, no, pwedeng magtubig. Kaya pala minsan, by x-ray, nakikita nila. Oh, maraming maputing-maputi. clot. Oo. Wala naman siya doon sa loob ng lungs, but yung space between the lungs tsaka yung dibdib mo, may lugar yun kasi para mag-expand yung lungs eh. Normally, meron naman doon dumadaan na fluid kasi para madulas siya eh. Pero pagka hindi na balance yung yung paglabas ng fluid tsaka yung production ng fluid, dadami na siya. Lalo na kasi parang canal system yan dun sa loob eh. Papasok, magpo-produce ng tubig, dapat lalabas din siya. Kung barado yung labasan dahil sa infection, may bara, may tumor, dadami yung fluid dun sa loob. So, ang cause ng fluid, sinabi mo may pulmonya, may TB, may cancer, yun ang mga causes ng tubig. Maraming kababayan natin nagkakatubig. Ano bang mga sa pulmonya, nagkakatubig din minsan? Oo. Lalo na yung mga malalala, nagkakatubig siya. So, paano malalaman ninyo na yung tubig ay dahil sa cancer, pulmonya, TB? Ano madalas, by history and physical exam naman. Pangalawa, kung masyado marami, kumukuha kami sample. Tutusok. Paano yan tinutusok? Tutusok. Ano ba, mayroon kaming karayom, papasok kami doon sa loob, sa ibabaw ng rib, tapos yon. Hindi naman namin tutusokin yung baga kasi mafa-flat yan. So, kukuha kami ng sample. Kamali, tumusok yung needle. Kawawa naman. Ano siya? Puputok yung baga. Puputok Puputok siya. siya para sa Oo, parang gulong na flat tire. So, pneumothorax. So, pero in good hands, Oo, sige. pag magaling yung doktor, dito, karaniwan sa likod, ano? Sa likod, tutusok siyang ganon. Ito yung baga, di ba? Papasok siya pag ganon sa ilalim, sa ibabaw ng rib. Tapos, hindi dapat abutin yung baga. Doon sa space lang between the lungs, tsaka yung chest wall. Tapos, sisip-sipin lang karayom. Maliit naman yung karayom. Minsan, di ba, nakalagay sa bote, I-drain yun, no? I-drain yun. Minsan, nakakakuha ko 1 liter. 1 liter? Oo. Biruin mo yung contained space siya, na dapat walang fluid doon, nandun yung baga. Tapos, lalagyan mo ng fluid na 1 liter. So, hirap talaga huminga. Kawawa naman talaga. Ang pakiramdam nun, para kang nalulunod. Ang tanong nila, serious ba to? Oo. Hindi ba Serious. Pag may Pwede tubig? ikamatay. Ang may tubig. Oo. Pwede ikamatay. Kasi mahirapan ka huminga eh. By percentage, ano siya? Cancer, infection? Sa atin, sa Pilipinas, dahil Pag mataas ang dami ng TB. Hindi, may TB. TB pa rin. TB ang number 1. TB pa rin, no. TB pa rin ang pinakamarami. Sa mga nakikita ko, Sa mga nakikita ko, TB pa rin ang pinakamarami. Pangalawa yung may pneumonia. Marami pa kasi dahilan. May mga dinadialysis, heart failure. Pwede rin yun eh. Puso, heart failure. Oo nga, tama. So, meron ba tayong magagawa para lumakas yung baga natin? Iwas tayo sa pulmonya? Let's say may sakit, meron bang chest clapping? Okay. Yung mga chest clapping, pag ganon, ano siya? Effective. Pangpalabas lang siya ng plema. Kasi yung vibration na ginagawa mo, pag ginaganon mo siya, yung pressure na nilalagay mo dito, kaya dapat naka-cup yung natatransmit yung pressure nito doon, so naaalog yung mga plema doon, so nakakatulong siya lumabas. Doktor, pagkatipunan, lahat ba ng pulmonya maraming plema? O yung iba walang? Merong iba. Yung early stages, wala pa eh. Wala pa yun. Oo, matigas na ubo pa lang yun. Bakit minsan, sabihin, doc, puting plema ako, yellow na plema, minsan green, minsan may pula na. Yung pagkakaiba-iba ng kulay ng plema, hindi yun dahil pag dilaw, bakterya na. Hindi. Mali yun. Hindi. Pag dilaw, bakterya, pag puti, virus. Hindi. Hindi. Pag mapula, yun, may dugo yun. Problema rin yun. Pero yung pagkakaiba-iba ng kulay, kahit virus or viral infection, pwede maging green and yellow. Kasi, ano yun eh, kaya nag-iiba ang kulay ng plema kasi yung mga dead cells yun. Dead cells or dead... Kahit sa ilong, pwede. Yung sa sipon. Yung sa sipon mo, di ba minsan sa umpisa, maputi. After a few days, madilaw na. Pero hindi ibig sabihin, bakterya yun na kailangan ka mag-antibiotic. Oo, kasi pwedeng ano lang yung mga dead... Kaya nag-iiba ang kulay ng plema kasi yun yung mga cells na namatay kasi nilabanan yung infection, yung mga virus na namatay, nandun, kaya nagkukulay siya.
hindi ibig sabihin bacteria na siya. Yun noon kasi hindi pa naaaral yun. Naging convention, naging turo, pero hindi, inaral yun eh. Ilinaw natin, Dr. Rudy. Kasi issue din ngayon yung antibiotic resistance, kailan binibigay. Palagay natin, umpisahan natin. Pag pulmonya, kailangan bigyan. Pag sa sipon, ubo, or dito lang upper respiratory tract, kailan bibigyan ng antibiotic? Unahin natin sa baga. Kailan bibigyan? Ang nagiging gauge natin para bigyan ng antibiotic, pagka medyo matagal na yung lagnat, lumalampas na siya ng mahigit 3 araw, mataas, yung ganon. Kasi ayaw natin na nag-antibiotic agad. Kasi pag hindi kailangan, baka maging resistant lang yung organism doon. Pinakamataas pa rin naman ang dahilan ng cause ng infection kahit sa pneumonia tsaka sa sipon, virus pa rin. So pag virus, hindi kailangan ng hindi kailangan ng antibiotic. Paano na virus lang siya? Took us several years of pagpapatingin, clinical pa rin yun eh. Kasi sama-sama eh. Sabi mo hindi pwede yung plemang maputi. Ang clue usually, yung sakit ng bakterya, karaniwan kasi may mga severe flu rin naman eh, di ba? Ang karaniwan, pagka viral infection, the patient is relatively fine. Hindi mo ka malala, nakapaglakad, pero may lagnat, kumakain pero konti. Yun, ibig sabihin parang kaya niya. Parang kaya niya. Pero hindi siya nahihirapang huminga. Pagka naman minsan, pagka bakterya na yon, mahigit 3 araw na yung lagnat, tapos nahihirapan ka ng huminga, yung plema mo, ang dami-dami na. Anong masama kung bibigyan na lang ng doktor ng antibiotic? Anong masama? Siyempre sabihin ng doktor, kaysa ma-demanda ako, bigyan ko na lang. Diba? Para safe. Anong masama kung bigyan na lang ng bigyan? Unang-una, kung ano man yung nade-develop na infection doon, kalimbawa virus siya, magkakaroon ng superimpose yung sa patong pa na bacterial infection na maaaring hindi na tumalab yung binigay na antibiotic kasi magiging resistant na. Gaano katunay itong sinasabi mo, Doc Rudy, na magre-resistant yan, baka maliit lang ang chance? Hindi, mataas yun. Mataas yun, oo. Tunay talaga yun. Oo, kaya nga. Nila yung panakot ng mga agencies para... Hindi, totoo yun. Pagka yung halimbawa, kaya nga yung ang penicillin sa Pilipinas, wala nang effect. Meron. Mahina na. Bumababa nga ang resistance kasi hindi na siya ginagamit eh. Pwede ulit mag-penicillin. Sino ba gumagamit nun ngayon? Wala na. Wala na. So, yung cotrimoxazole, hindi mo na magamit ngayon. Ang taas na resistance. Bakit? Kasi ginamit siya ng ginamit kahit hindi kailangan. Ginamit sa ordinaryong sipon ubo, cotrimoxazole. So, tapos merong antibiotic ngayon na parang medyo useless na, merong mga hot pa. So, ano to yung mga sinasabi mong medyo maganda pa? Ako amoxicillin gumagamit pa ako. Kaya pa? Kaya pa. Kasi ngayon, nung dati, hindi ko masyado ginagamit kasi nabibili siyang parang over-the-counter. Hindi dapat. Dapat yung may reseta. Yun. Susunod doon yung yung second generation sa cephalosporin, yung mga cefuroxime. Na tablet. Tapos ang isa pa maganda kasi meron yung mga macrolide katulad ng azithromycin, clarithromycin. Pwede pa rin? Maganda pa rin siya kasi maigsi, may mga research siya na short course lang siya. Na mga 3 araw. Patient, Doc, gusto ko yung 3 araw lang. Alam na nila yan. Pero ako, ingat pa rin ng paggamit kasi baka yun naman ang susunod na magkaroon ng maraming resistance kasi kaliwat kanan na yung paggamit. Doc Rudy, naririnig tayo ng buong bayan. Siyempre, nakalista sila. Nako, bibili ako nito kahit wala. Hindi. Siyempre, bawal. Paano natin i-warningan na siyempre ito alam nyo na ito na maganda na yung cotrimoxazole humihina na pala. So, paano natin? Kailangan ng reseta nun, kailangan directed by the doctor. Tapos, kailangan magpa-follow. Ngayon, kung hindi nag-improve, ang gauge ko, 2-3 days eh.
Kung hindi, Ganon. oo. Hindi yung 7 days inumin mo, Hindi. tuloy-tuloy. Wag mo antayin yung 7 days. Kasi pag hindi nagbago yung pakiramdam mo ng 2-3 araw, kasi pag tama yung antibiotic na ginamit at tama yung gamutan, in 2 to 3 days, dapat nagbabago yung kondisyon ng tao. So, hindi na kailangang antayin sabihin ng doktor, bumalik ka. Ikaw mismo, as a pasyente, dapat, hindi nagbabago. Baka kulang, either kulang or hindi tama. Kasi baka halimbawa, minsan yung computed dose, kasi di kahon Mababa. Mataba. Mataba siya. Malaki. Di Kailangan kulang. mas malaking dosage. Oo. So, maganda yung sinabi ni Dr. Rudy, no, na 2 to 3 days, dapat gumagaling ka sa Nag-i-improve ka na. Kung hindi, ibig sabihin, papalitan? Patingin balik sa doktor. Either palitan or gagawa ng ibang test. Kung O, gumanda na pakiramdam nila sa 2 to 3 days, gaano ba katagal ang pulmonya treatment? 7, 10, 2 weeks? minimum 7 days. 5 to 7 days yan. In 5 to 7 days, dapat okay na. Tapos na. Pag nag-extend pa, baka may ibang dahilan. Baka naman hindi infeksyon. Baka ano? Halimbawa, allergy. Pag allergy, kaya hika. Pang hika, ubo rin na matagal ubuhin ka rin na mahigit 3 So, linggo paano mo nun malalaman pag may pulmonya, may parang huni ka rin, may wheezing ka rin? meron din. Pero Paano malalaman kung hika ang turo sa atin nun basta may lagnat, infection yan. Oo. Bihira naman yung may lagnat na hindi infection, mga cancer yun Pero karaniwan, basta may lagnat ang pasyente, Gaano kataas ang lagnat na tatawaging lagnat? dapat 38 pataas. Kailangan 38. Oo. 37.5. Kasi mga 37, baka kasi mainit lang yung panahon, kasi natural na ginawa ng Diyos yung katawan natin na so ibabalance 38. mga 38 pataas yun, lagnat na yun. Dapat yun nagpapatingin na sa doktor. Complicated maging pulmonologist. Hindi basta-basta. Ano naman, ang medisina, sabi natin, di ba? It's combination of art and science. Yes, Doc Rudy, para sa kalaman ng lahat, very common. Mga sipon, ubo, tonsillitis, mga urti. Kailan bibigyan ng antibiotic? Kailan yung ibang gamutan? Pagka sa sipon, pag nilalag, kasi karaniwang ang binibigyan ko ng sipon kasi meron ka ba yung may mga butas? Yung mga sinuses. Sinuses. Kasi ang mukha natin, meron tayong tinatawag na sinuses. Yung sinuses, dito, sa ilalim dito, meron yan 2 malaki. Pagka may sipon ka, yung labasan ng plema mula doon sa butas na yon papunta doon sa ilong, dahil namamaga yun pag may sipon ka Hindi siya makalabas, naiipon. Minsan sa katagalan, o kaya paulit-ulit na may sipon ka, naiipon yun doon. So, ang plema kasi, masarap pamahaya ng bakterya yan. Gustong-gusto nila yan para siya may pagkain doon So, yun, kaya nauuwi sa sinusitis, yung kailangan ng antibiotic noon. Pag tonsils, kailangan. Tonsillitis, hindi lahat. Pagka mayroong mga doon, yung tinatawag nating exudate o mga nana no, na nakikita natin, yun, ina-antibiotic din yun. Hindi, karaniwan, pagka upper respiratory tract, ano ibig sabihin nun? Upper respiratory tract. Infection na mula sa dulo ng ilong hanggang dun sa vocal cords. Upper respiratory tract yun. Majority nun, mga 50 to 70% nun, virus lang. Hindi kailangan ng antibiotic. So, relax lang. Kailan lang tayo magka-antibiotic? Yung masama pakiramdam? Masama pakiramdam talaga, hindi ka pero yung may flu kasi yung severe flu, talaga hindi ka rin makabangon. Pero ang flu naman, kumpara sa bacterial infection, ang flu, mas mataas ang lagnat. Kokonti lang yung ubo, sipon. Karaniwan, mataas ang lagnat, masakit ang ulo, masakit ang katawan, kasukasuan. Yun, trangkaso yun. Pero kung bacterial infection, lahat talaga, pati walang gana kumain, maraming plema, yun.